Barangay Love Stories. Love Stories. May mga ginagawa tayong mga bagay na importante, mga kapuso, na mas mainam kung mag-isa na lamang nating gagawin. Subalit may mga bagay na kailangan nating gawin ng may katulong o kaagapay. Ikaw, kabarangay, sino ang tumutulong sa iyo sa mga importanteng bagay na kailangan mong tapusin? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Francesca, pero mas kilala po ako sa tawag na Cheska. 25 taong gulang na po ako sa ngayon. Ako po ay isang kasambahay na masukan po ako sa Maynila para matulungan ang aking mga magulang. Ipinasok po ako ng isang kaibigan ng nanay ko na may kakilala sa Maynila. Ang naging amo ko po ay si Sir James. 30 taong gulang na po siya sa ngayon. Mabait po siya pero napakatahimik. Kaya minsan ay hindi ko alam kung ano ba ang reaksyon nito sa mga trabahong nagagawa ko. Pero inayos ko na lamang po ang pagtatrabaho para wala siyang masabi. Pero sa buhay po talaga, kahit hindi mo hanapin ay may mga taong pilit kang hihilahin pababa. Ang taong tinutukoy ko po ngayon ay si Ma'am Aliona. Doon din po siya nakatira kay Sir James. Pero hindi niya ito kaano-ano. Si Ma'am Aliona po ay anak ng dating tagapag-alaga ni Sir James. Wala pa noong pinanganak si Sir James ay ang nanay na ni Ma'am Aliona ang nag-alaga sa kanya hanggang sa ito po ay binawian ng buhay dahil sa malubhang karamdaman. 5 taon na ang nakakaraan. 1 taon po si Ma'am Aliona nang mamasukan ng nanay niya sa pamilya ni Sir James. Hiwalay ang mga magulang ni Ma'am Aliona at dahil mabait naman po ang mga magulang ni Sir James ay doon na sa bahay nila pinatira ang mag-ina. Kahit nung mawala ang nanay ni Ma'am Aliona ay hindi na siya pinaalis ng mga magulang ni Sir James. Noong dumating naman yung panahon na pumanaw na ang mga magulang ni Sir James ay hindi niya din pinaalis si Ma'am Aliona sa bahay. Kabaliktaran ni Sir James si Ma'am Aliona, Papa Dudut. Dahil ito ay may katarayan at may pagkapalasigaw. Madalas niya akong napag-iinitan kahit noong nagsisimula pa lamang ako. Hindi matatapos ang araw na hindi siya nagagalit sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero tumatahimik na lamang ako at sumusunod bilang ako ay kasambahay lang. Salamat na lamang sa kasamang hardinero na si Tata Lando at may hingahan ako sa tuwing mabigat ang pakiramdam ko. May edad na si Tata Lando. Nasa mahigit 7 taong gulang na siya pero matalas pa ang memorya. Matagal na din po itong naninilbihan sa pamilya nila Sir James. Nauna pa itong nanilbihan sa nanay ni Ma'am Aliona. Napakabait po siguro ng mga magulang ni Sir James kaya hindi na umalis si Mang Lando at hindi na nga pinaalis ni Sir James dahil din siguro sa nakuha niya ang kabutihang loob ng mga magulang niya. Pero sisimulan ko po ang kwento noong unang dating ko sa bahay ni Sir James, Papa Dudut. Gising. Oo, kanina pa ako 6:00 gising. Bakit ang aga? Dati pag ganitong weekend halos tanghali ka na bumabangon. Kasi nga bumabawi ka sa mga puyat mo ng weekdays. Nagpaluto kasi ako kay Nana Norma. Nana Norma? Yung may karinderya sa kanto? Oo, sabi ko na lutuan ako ng ilang putahe at dalhin ngayong umaga. Bakit? Hindi mo na ba mahihintay ang iluluto ko? Hindi naman, para hindi ka na mapagod. Ano bang mapagod? Normal ko namang ginagawa yun pag umaga.
Medyo marami kasi akong pinaluto. Para saan? Dadalawa lang naman tayo dito. Sa kasi tatalando. Oh, 3. Kaya nga kukulangin ang dating dami ng luto kasi may darating. Sino? Naalala mo ba si Ate Neri? Sino yun? Kilala mo yun, nakalimutan mo lang. Oh, bakit nga? Pupunta siya rito? Hindi siya. May nirekomenda kasi siyang kasambahay galing sa probinsya nila. Nagtiwala ka agad? Kung kukuha ka pala ng kasambahay, dapat sa agency para sigurado. Maayos naman kausap si Ate Neri. Kaya may tiwala ako sa papupuntahin niya. Nako, hingan mo ng mga NBI at police clearance kung sino man yan. Hindi naman na siguro kailangan. Anong hindi? Kung wala siya nun, wag mong tanggapin ha? Parating na siya galing pang probinsya. Alang naman pabalikin ko pa. Ganun talaga, mabuti na yung sigurado. Kesa magsisi tayo sa huli. Alam mo, magtiwala na lang tayo. Wala naman siguro masamang pakay si Ate Neri para magpapasok siya ng masamang tao dito. Ay nako, basta. Kung ako ang tatanungin, hindi uubray ang ganyang basta na lang magre-rekomenda. Tao po! Ayun na ata siya. Tuloy! Bukas ang pinto! Ano? Iniwan mong di nakalak yung pinto? Patutuloyin mo agad, hindi ka pa nga sigurado? Alam ka namang sa labas kami mag-usap. Pasok ka! Magandang umaga po. Ako po si Cheska, yun pong mamamasukan na kasambahay. Tuloy ka! Ako si James. At siya naman si Aliona. Puka. Salamat po. May NBI at police clearance ka ba? Meron po. Eto po oh. Hindi naman na kailangan. Anong hindi? Sinadya ko pong kusa ng kumuha para po mas makasiguro kayo sa akin. Meron din po akong dalang certificate galing sa barangay namin. Eto po oh. Salamat. Walang anuman po kuya. Ano bang kuya? Sir James, ang itawag mo sa kanya. James na lang. Ano to? First name basis agad? Sir James ang itawag mo sa kanya at sa akin, Ma'am Aliona. Okay po. Pasensya ka na ha. Tara, halika, ituturo ko sa yung kwarto mo. Bakit? Magpapahinga na siya? Di ba kasambahay siya? O baka gusto mo, Senyorita Cheska, ako na ang maglinis ng bahay para makapagpahinga ka. Kasi nga, pagod ka sa biyahe. Ano ka ba, Aliona? Pagpasensya mo na si Aliona. Palabiro lang talaga yan. Mukha nga po. Hoy, huwag kang magpakakampante. Babantayan ko bawat kilos mo. Baka malikot mga kamay mo, mahirap na. Uy, Aliona! Bakit ba? Totoo naman ah. Ang daming napapabalitang ganyan. Hindi po malikot ang kamay ko. So maniniwala na lang kami dahil sinabi mo. Maraming mamahaling gamit dito kaya bantay sarado ka sa akin. Opo. Ano? Hindi po ako mangunguha ng kahit ano. Maayos naman pong pagpapalaki sa amin nila nanay at tatay. Sus, kahit nang kamag-anak ka pa ng santo, hindi nun mababago ang isip at nararamdaman ko. Pwede ka pa rin maging magnanakaw. Aliona, sobra na yan ha. Halika na, Cheska. Ituturo ko sa yung kwarto mo. Magpahinga ka na muna. Mamaya kakatukin na lang kita pagkakain na. Sino ba nag-a-apply ng kasambahay? Siya o ikaw? Tumigil ka na, Aliona. Hindi na maganda yung mga sinasabi mo ha. Tara na, Cheska. Papadudod para akong lumulusot sa butas ng karayom ng araw na yon. Parang ang laki kaagad ng kasalanan ko kay Mama Leona, kaya niya ako ginaganon. Pero iniisip ko na lamang na may punto din naman siya kasi pinapangalagaan niya lamang ang bahay nila at ari-arian. Buong Sabado at Linggo po kahit nandoon si Sir James ay medyo sobrang higpit po ni Ma'am Aliona. Mas lalo pa po nang dumating ang Lunes hanggang Biyernes. Umalis po kasi si Sir James para magtrabaho at kami lang ang naiiwan sa bahay. Mabuti na lamang po at nandoon si Tata Lando at may nakakausap ako. Kinakwento niya na ganun talaga ang ugali ni Mama Leona. Si Tata Lando rin ang nagkwento kung sino si Mama Leona sa bahay na yon at sa buhay ni Sir James. Kung tutuusin pala ay para lang siyang kakilala na nakikitira. Pero mas madami pa siyang nasasabi kesa kay Sir James na talaga namang tahimik lamang at mapagpakumbaba. Hindi po yung tahimik na walang sinasabi kundi yung klase ng tahimik na pinagpapasensyahan na lamang ang mga nakikita niyang mali sa bahay. Ayun nga po Papadudot,
Sa loob ng 1 linggo walang oras na hindi ako sinisinghalan at sinisita ni Mama Leona. Nababawasan lamang po ang pagsigaw niya kapag nandyan si Sir James sa hapon pag uwi nito galing sa trabaho. Ayos na rin po sa akin yon. Hindi man siya tumigil, at least nababawasan. Kaya pag natatapos po ang trabaho ko sa loob ng bahay ay lumalabas kagad ako para tumulong kay Tata Lando sa paghahalaman. Bukod kay Tata Lando ay ang ilan pa pala sa nakakausap ko ay ang mga halaman at bulaklak. Hindi nila ako sinasagot pero nababawasan naman yung bigat sa dibdib ko kapag nasasabi ko sa kanila lahat ng laman ng aking puso. Kumusta kayo? Ako eto, nasigawan na naman. Pero okay lang. Kaya ko namang tiisin eh. Basta ang importante, may trabaho ako. Tsaka masaya din ako dito kasi mabait naman si Sir James. Mabait si Tata Lando. At ito, nakakausap ko pa kayo. Hoy! Ay! Hoy! Ay! Ano ba? Ay! Kayo po pala, Ma'am Aliona. Bakit po? Sinong kausap mo? Po? Sila po. Huwag mo nga akong pinagtitripan, wala namang tao dito. Ay, hindi naman po tao ang kausap ko. Ikaw, sasabunutan kita, nananakot ka pa? Hindi ko naman po kayo tinatahakot. Anong hindi? Kakasabi mo lang na may kausap ka na hindi tao. Hindi nga po tao. Hindi ka titigil? Tinatakot mo ko, ha? Aray, Ma'am Aliona, ba't yun naman ako pinalo? Ang sakit po nun Hindi lang yan ang matatanggap mo sa akin. Ako pa talaga pagtitripan mo? Totoo naman po yung sinasabi ko. Hindi po tao yung kausap ko. Hindi rin po maligno. Ito pong mga halaman. Ewan ko sa'yo, baliw. Ma'am, maganda daw pong kinakausap ang mga halaman. Kasi para mabilis silang mamulaklak at saka dumami. Subukan niyo po. Uutuin mo pa ako? Baka gusto mong dumami ang malaga sa buhok mo pag sinabunutan kita. Sige po, wag niyo na lang pong kausapin yung mga halaman. He, tumigil ka. Hindi ka pa tapos sa ginagawa mo sa loob, nandito ka na at pumepetiks. Pasensya na po ma'am ha. Kailangan na po kasi nilang diligan eh. Kasi ganitong oras po sila dapat nadidiligan. Ano, sinabi din ba sa'yo ng mga halaman yan? Ma'am naman, hindi naman po nagsasalita itong mga halaman. Buwisit ka talaga? Ako pa ngayon ang gagawin mong tanga? Totoo naman po. Anong sinabi mo? Tanga ko? Halika nga dito. Ay, teka po ma'am. Ang sinasabi ko po, hindi po talaga sila nagsasalita. Tumahimik ka na. Nasaan ba si Lando? Dapat siyang nagdidilig niyan eh. Lumabas po siya ma'am. Lumalabas sa oras ng trabaho? Walang modong matanda. Sasabihin ko kay James na alisin yung walang kwentang matanda na yon. Ma'am, lumabas po siya kasi hindi po ba inutusan niyo po siya? Sige, kampihan mo yung matandang yon. Alam niyo sa totoo lang, hindi na naman kayo kailangan sa bahay na to. Pero wala pong maglilinis at magluluto para kay Sir James. Ako naman talaga ang gumagawa nun bago ka dumating. Ganun po ba? Oo, kaya hindi ka na kailangan dito. Ay! Naku, tumataas ang dugo ko sa'yo. Umakyat ka na at tapusin mo yung paglilinis mo sa taas. Pero hindi pa po ako tapos magdilig, ma'am. Iwan mo na yan at tapusin mo yung nililinis mo sa taas. Akala ko po kayo naman ang gumagawa nun dati. Baka po pwedeng kayo na po ang tumapos. Magdidilig lang po muna ako hanggang dumating si Tata Lando. Ano? Huwag mo akong ginagagawa? Biro lang po, ma'am. Biro? Kailan tayo naging magkabiruan? Saka kasambahay ka lang, bakit ako makikipagbiruan sa'yo? Hindi po ba kayo rin naman? Ano? Kasambahay din po kayo, di ba? Siraulo ka talaga, ha? Aray ko, ma'am! Masakit! Huwag niyo pong hilahin yung buhok ko! Ha? Aray ko! Aray ko po, ma'am! Bukas na bukas, lumayas ka dito, ha? Ano? Bubuisiting mo pa ako? Ha? Hindi po, ma'am! Hindi ko naman po kayo binubuisit eh! Hindi? Ha? Hindi? Ma'am! Bitawan niyo na po itong buhok ko! Masakit po talaga! Aray! Ayoko nang makikita ang pagmumukha mo, ha? Ma'am! Bawa naman kayo sa akin! Wala kang lugar dito. Akala mo hindi ko alam ang pakay mo?
Ha? Ma'am, wala naman po akong ibang pakay kundi magtrabaho. Sinungaling ka! Nakikita ko ang mga kilos mo! Huwag mo ako niloloko! Ma'am, nagtatrabaho lang po talaga ako. Kayo lang naman po nag-iisip niyan eh. Sira ulo ka talaga, ha? Aray ko, ma'am! Aray! Halika dun sa taas! Halika! Ma'am! Susunod naman po ako. Huwag niyo na pong ilahin yung buhok ko. Hindi! Halika sa taas! Aray, ma'am! Masakit po talaga! Tama na! Papa Dudut, hinila po ni Mama Leona ang buhok ko mula sa hardin papasok ng bahay. Pero bago po kami nakapasok ay dumating si Tata Lando, agad niya akong tinakbo at pilit na tinanggal ang kamay ni Mama Leona sa buhok ko. Pero bago po natanggal ang kamay ni Mama Leona ay nahampas niya ng maraming beses si Tata Lando dahil pumagitan siya. Hindi ininda ni Tata Lando ang mga hampas na yon. Basta ang gusto niya ay matanggal ang kamay ni Mama Leona sa pagkakasabunot sa akin. Nang matanggal ay sinabihan siya ni Tata Lando na mali ang ginagawa niya. Pero matapang si Mama Leona, ang taas ng galit niya kaya wala siyang pakialam kung sino man ang kinakausap niya. Kung ano rin ang sinasabi niya kay Tata Lando na panliliit sa pagkatao nito. Ahablutin pa ulisan na ni Mama Leona ang buhok ko nang masalag siya ni Tata Lando. Pero biglang tinulak ni Ma'am Leona si Tata Lando at natumba ito at tumama ang braso sa isang malaking paso na nasa tapat ng pintuan. Halos mamilipit si Tata Lando sa sobrang sakit. Walang pakialam si Ma'am Leona at pinagsalitan pa ng masama si Tata Lando bago ito pumasok. Kaya naman agad kong tinulungan si Tata Lando para makatayo. Dinala ko siya sa isang klinik sa lugar namin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, pinauwi naman kaagad si Tata Lando pero nilagyan ng benda ang braso niya na nabugbog sa pagkakatama sa paso. Salamat at walang nabali kay Tata Lando. Pero sa edad niya po kasi na yon ay hindi na rin naman gano'ng katibay ang mga buto niya. Habang pauwi ay kinausap ako ni Tata Lando. May pakiusap siya sa akin. Papa Dudut, nagulat ako sa pakiusap ni Tata Lando. Hiniling niya na huwag kong sabihin kay Sir James ang mga nangyari. Nagtaka ako kung bakit kasi daw ay nagigilty siya na nasagot niya din si Mama Leona. Kilala niya daw si Ma'am kaya kaya daw nitong baligtarin ang anumang kwento at baka kami pa daw ang mapasama sa mga nangyari. Pero sinabi ko sa kanya na imposibleng hindi malaman ni Sir James dahil nakabenda ang kamay niya. Magdahilan na lamang daw kami at sabihin na lang daw namin na nadula siya at tumama ang braso niya sa paso. Seryoso ang pakiusap ni Tata Lando kaya sumang-ayon na lamang din ako. Pero tinanong niya ako na kung gusto ko daw bang sabihin kay Sir James ang ginawang pananabunod sa akin ni Ma'am Leona. Kung yun daw ang gusto ko ay gawin ko daw. Hindi niya raw hahadlangan ang desisyon ko para sa sarili ko. Nag-isip ako at saka ko sinabi na ilihim na lang din namin. Kasi baka nga mabaliktad ni Ma'am Leona ang kwento. Kaya pagka-uwi ay hinatid ko siya sa kwarto niya at ako naman ay dumiretso ng kusina para magluto. Pinilit ko na lamang nakalimutan ang lahat para iwas na sa mas malaking gulo na pwedeng mangyari, Papa Dudut. Ang bango! Ay, Sir James, nandyan na po pala kayo. Magandang gabi po. Maluluto na po ito. Ang bango niya na. Ay, James! Naamoy mo pala ako? Ha? Ako yung naamoy mong mabango. Ikaw? Oo, ako. Sure ka? May iba pa bang mabango dito? Pero bakit ganun? Amoy paksiw ka? Baka po itong niluluto kong paksiw na bangus yun, sir. Pero bakit sabi ni Leona siya daw yung amoy paksiw? Anong nakakatawa, Cheska? Po,
Wala po. Hindi naman po ako tumatawa. Napakasinungaling mo. Ano naman kung tumawa siya? Nagpapatawa ka naman kasi, di ba? Hindi ako nagpapatawa. Eh bakit mo sinabi na amoy paksiw ka? Binubuisit mo ba ako? Hindi po ma'am. Ano lang po, Makati lang po talaga yung lalamunan ko. Sinungaling ka talaga. Uy, napakapikon mo naman. Ako nang aasar sa'yo, bakit kay Cheska ka nagagalit? Sige, pagtanggol mo na naman yung babaeng yan. Wala naman siyang ginagawang masama. Nakakainis kasi. Bagong bili yung pabango ko at nagpabango ako tapos yan ang matatanggap ko? Naamoy ko naman. Naamoy mo, pero mas una mong naamoy yung paksiw. Mabango naman kasi yung paksiw. Anong mas mabango? Ako o yung paksiw? Nakikipagkompetensya ka talaga sa paksiw? Sir, labas lang po muna ako sandali Makati po talaga yung lalamunan ko eh. Hindi, dyan ka umubo. Bakit mo siya pipigilang umubo sa labas? Kasi hindi naman nauubo yan. Tatawa lang yan. Inaasar ako niyan. Ang praning mo naman. Sige na, Cheska. Kung kailangan mo lumabas, lumabas ka na muna. Mabilis lang po ako, sir. Excuse lang po sandali. Hayaan mo na nga yung babaeng yun. Ako na lang ang kausapin mo. Ano naman ang pag-uusapan natin? Ipaghahain na kita. Mamaya na, hindi pa ata luto yung paksiw. May niluto akong tosino dyan. Tosino? Gabi na, pangalmusal pa kakainin ko. All day meal naman ang tosino. Kahit na. Saka para walang effort yung ulam, pinrito lang. Ano, papakain ko na lang sa aso yung tosino. Wala naman po tayong aso Anong tawag mo sa'yo? Aliona, hindi na maganda yung biro mo ha. Maluluto na po tong paksiw. Maghahain na po ako. Sige, salamat. Ako na nga ang maghahain. Bakit ba ang epal mong babae ka? Ay, sorry po. Sige po, hahanguin ko lang po tong paksiw, ma'am. Ako na nga! Sige po, ma'am. Ano ba nangyayari sa'yo, Aliona? Bakit ang init ng ulo mo? Upo ka na. Payakap nga muna ako bago maghain. Oh, teka. Bakit kailangan ko pa yumakap? Ikaw naman, parang ngayon lang ako yumakap sa'yo. Iniisip mo baka may mainggit. Sino naman ang maiinggit? Yung aso? Papadudot kung makayakap kay Sir James, si Mama Leona ay para siyang sinapian ng kaluluwa ng ahas na hindi mapakali. Si Sir James naman ay halatang naiilang sa ginagawa ni Mama Leona at simpleng kumakawala. Ako lang naman po ang tao doon kaya siguradong ako ang pinapakitaan ni Mama Leona ng ginagawa niya. Pinagsiselos niya ako, ngayon ay alam ko na ang dahilan kung bakit siya nanggigigil sa akin dahil nagsiselos siya sa akin. Ewan ko kung anong pumasok sa isipan ni Mama Leona at bigla niyang naisip na pagselosan ako. Pero papadudot nung ma-realize ko na yun ang dahilan ay hindi ko alam na parang may nagising sa damdamin ko. Kasi sa ginawa ni Mama Leona kay Sir James ay hindi ko maintindihan kung bakit ako biglang nakaramdam ng selos. Hindi ko alam kung nakita sa itsura ko ang pagsiselos kasi mas lalo pang lumingkis si Ma'am Aliona kay Sir James. Gusto ko nang umalis pero si Sir James naman ay ewan ko ba kung iniinis niya si Ma'am Aliona. Ewan ko rin kung alam niya ang dahilan ni Ma'am Aliona sa pagyakap nito. Kasi ayaw niya akong paalisin at lahat ng kailangan niya sa akin niya sinasabi. Hindi niya pinapansin si Ma'am Aliona kahit halos ingod-ngod na nito ang sarili niya sa harapan ni Sir James. Good morning! Ay, sir. Good morning po. Ano yung niluluto mo? Danggit ba yan? Ang bango ah! Danggit at pusit po. Pero baka hindi po itong naamoy nyo. Baka po si Ma'am Aliona. Amoy pusit si Aliona? Sir, wala po akong sinasabing ganyan ha. Baka po mandinig kayo magalit sa akin si Ma'am. Tulog pa yon. Lagi naman late magising yun eh. Nag-iingat lang po. Mahirap na, sir Parang takot na takot ka. Po? Hindi naman po. Pinapagalitan ka ba ni Aliona? Hindi po, sir. Yung totoo. Opo. Ganun ba?
Sige, ganito. Kung may hindi maganda nangyayari dito sa bahay, sabihin mo kagad sa akin ha. Opo. Sige po, kain na kayo sir. Maghahain na ako. Sige, salamat. Ngayon na lang ulit ako makakakain ng danggit sa kapusit. Masarap po ito. Saan mo nabili yan? Bigay po ng kaibigan ko na taga Cebu. Nandito po sila ngayon sa Maynila, may aasikasuhin daw. Bigay pala ng kaibigan mo. Ibig sabihin sa'yo yan. Okay lang po sir. Para sa atin po ito. Mamaya dadalang ko si Tata Lando. Oo nga pala. Dalan mo nga si Tata Lando. Nakita ko siya kanina may benda sa braso. Nadulas daw siya. Ha? Opo. Alam mo? Ba't hindi mo sinabi sa akin kagad? May nangyari palang ganun. Po? Kasi po, ayaw pong sabihin ni Tata Lando baka raw po mag-alala kayo eh. Mag-aalala talaga ako. Nasa puder ko kayo kaya kargo ko kayo. Sige po, dadalang ko na lang po siya mamaya. Ako na lang din po muna magdidilig ng mga halaman para po makapagpahinga muna si Tata Lando. Tulungan kita magdilig mamaya. Kaya ko na po yun mag-isa, sir. Hindi, tutulong ako. Namiss ko na din mag-halaman eh. Alam mo ba nung bata ako? Ako ang taga-dilig ng mga halaman. Tinutulungan ko din si Tata Lando. May libreng lesson pa tungkol sa halaman. Talaga po? Nakakatuwa naman. Kaya pagtulungan natin mamaya. Wala naman akong pasok ngayon eh. Pero sa ngayon, kumain muna tayo. Kaya maupo ka dyan at sabayan mo na ako mag-almusal. Mamaya na po ako, sir. Hindi, sabayan mo na ako. Sa iyang ulam kaya kumain ka din. Pero kasi, sir… Wala nang pero-pero. Sumabay ka na. Masarap kainin yan danggit at pusit pag may kasabay kumain. Gusto niyo po ba gisingin ko na si Ma'am Aliona para po may kasabay kayo? Wag na, hayaan mo siya matulog. Sige po. Oh, maupo ka na dito. Naku, sir. Ako na po bahala sa sarili ko. Nakakahiya naman po. Ano bang nakakahiya? Hinila ko lang yung silya para makaupo ka. Salamat po. Oh, kain na. Eto, lagyan na kita ng kanin sa plato. James, nasan ka? Nandito ka pala. Mag-aalmusal ka na pala, hindi mo man lang ako ginising. Dati pa naman kita hindi ginigising pag umaga. Dati yon, iba na ngayon. Ano naman ang pinagkaiba ng ngayon sa noon? Basta. Teka, ano yan, Cheska? Kumakain ka? Niyaya ko siya sumabay. Nakakahiya naman sa'yo at dyan ka umupo sa pwesto ko. Sorry po. Lilipat na po ako ng upuan. Sandali, maupo ka na dyan at kumain. Masama yung kumakain ka na tapos lilipat ka pa. Pwesto ko to. Wala namang mga pangalan ng mga upuan dito eh. Pwede ka naman dito sa kabila o kaya doon sa kabisera. Lilipat na lang po ako, sir. Hindi, kumain ka lang dyan. Ikaw, Aliona, umupo ka na kung sasabay ka. Papadudod sa unang pagkakataon ay napakatahimik ni Ma'am Aliona. Pero kitang-kita sa mukha niya ang gigil at galit. Nakakatakot papadudod dahil tiyak na ako na naman ang pagbubuntungan niya ng galit. Mabuti na lamang po at walang pasok si Sir James kaya nandun lamang siya buong araw. Papadudot, pinalinis sa akin ni Sir James ang kwarto niya pero mabilis na sinabi ni Ma'am Aliona na siya na raw ang maglilinis. Kaya pumayag na lamang si Sir James. Nang sabihin naman ni Sir James na may bibilhin daw po siya sa grocery, natakot po ako kasi maiiwan ako nakasama ni Ma'am Aliona. Pero nagulat ako nang sabihin ni Sir James na samahan ko daw siya sa grocery dahil mas alam ko daw kung ano ang mga kulang sa kusina. Agad akong pumayag, papadudot. Hindi dahil sa magkakasama kami ni Sir James kundi dahil hindi kami maiiwang magkasama ni Ma'am Aliona sa bahay. Pinilit pa ni Ma'am Aliona si Sir James na siya na lamang ang sasama. Okay lang naman din sa akin kung sila ang pupunta sa grocery. Basta wag lamang kaming maiwan na dalawa ni Ma'am Aliona, papadudot. Payag ako na maiwan at siya ang sumama pero mas gusto ni Sir James na ako ang sumama sa kanya. Kaya sinabi ni Ma'am Aliona na sasama na lang din siya sa grocery pero sinabi ni Sir James na since nagpresenta si Ma'am Aliona na linisin ang kwarto niya ay yun na lang muna ang gawin nito. Saka na lamang sumama, papadudot kapag wala nang ginagawa si Ma'am Aliona.
Papadudot ng mga panahong yon ay halos kabahan na ako sapagkat nararamdaman ko na kailangan kong maghanda sa mga susunod na araw para sa parating na galit ni Ma'am Aliona sa akin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, habang nasa grocery kami ay iba ang pakiramdam ko sa pakikipag-usap ni Sir James. Hanggang sa bigla siyang magtapat ng pagmamahal sa akin na kinagulat ko. Papa Dudut, parang walang pinanggagalingan kasi. Kahit kailan ay hindi naman nagparamdam si Sir James. Kaya nakakagulat na bigla siyang nagtapat ng pagmamahal. Isa pa ay hindi pa naman ako nagtatagal na namamasukan sa kanya kaya hindi ko maintindihan kung paanong lumalim ang pagtingin niya sa akin ng ganon kabilis. Yun bang mga kabutihan na ipinapakita niya sa akin ay nagmula ba sa pag-ibig na nararamdaman niya? Naguguluhan ako pero gaya nga po ng sinabi ko ay may pagmamahal na din naman akong nabuo kay Sir James. Pero para sa akin lang po yun. Isa pa po ay hindi ko po pwedeng ipusta ang trabaho ko dahil alam ko ang pwedeng gawin ni Ma'am Aliona kapag nalaman niya at kung sakaling maging kami nga ni Sir James. Papadudot, isang masakit na desisyon ang kailangan kong gawin. Binigo ko po ang pagtatapat ni Sir James ng pagmamahal. Nakita ko na nasaktan siya pero nirespeto naman niya ang desisyon ko. Sinabihan pa niya ako na kung hindi magiging kami ay sana'y huwag masira ang pagkakaibigan namin. Imposible yon, Papa Dudut, kasi hindi naman kami magkaibigan. Amo ko siya at kasambahay niya lamang ako. Kaya yon ang dapat na maging setup namin. Ang maging kasambahay ako. Mabuting kasambahay para kay Sir James na isang mabuting amo. Pinilit kong burahin ang lahat ng mga nangyari sa grocery para mapaglabanan ang sakit ng desisyon ko. Naging profesional ako sa harap ni Sir James. Mahirap kasing iwasan na kausapin siya dahil imposible yon. Dahil siya nga ang amo ko. Pero isang araw ay nagulat ako nang pasimpleng kausapin ako ni Tata Lando. Nadinig niya daw si Ma'am Aliona na may kausap sa telepono at may masama siyang binabalak sa akin, Papa Dudut. Hoy! Ma'am Aliona, bakit po? Anong bakit? Nagmamaang-maangan ka pa? Ano pong ibig niyong sabihin? Patay malisyo ka pang malisyosa ka? Nilalandi mo si James ko. Hindi po totoo yan, ah. So sinungaling ako. Sino pong may sabi niyan? Wala kang pakialam. Sige po, akit na po ako. Bastos ka! Halika nga rito! Aray! Bakit mo hinampas ang kamay ko? Hindi ko po hinampas, ma'am. Hinawi ko lang po. Please po, huwag niyo na po akong sasabunutan. Bakit? Anong gagawin mo? Lalaban ka? Hindi po ako lalaban pero ipagtatanggol ko po ang sarili ko. Aba, matapang ka na ha? Sinasabi ko lang po, ma'am. Sinong pinagmamalaki mo? Wala po. Eh bakit kung makapagyabang ka parang ikaw na ang may-ari nitong bahay? Wala po akong sinasabing ganyan. Hoy, baka nakakalimutan mo. Kasambahay ka lang dito. Hindi ko naman po nakakalimutan yan, ma'am. Dapat lang. Kaya bawasan mo yung kapal ng mukha mo. Pasensya na po ha. Pero may gagawin pa po ako. Kinakausap pa kita. Ma'am, kasambahay lang po ako, di ba? Kaya kailangan ko pong gawin ang trabaho ko. Pinipiloso po mo ba ako? Hindi po, sinasabi ko lang po. Pwes, diyan ka lang. Makinig ka at lahat ng sasabihin ko, itanim mo lahat ng maririnig mo dyan sa kukote mo. Ma'am, wala po akong ginagawa kaya sana naman po, huwag niyo naman po akong pag-initan. Aminin mo munang nilalandi mo si James. Hindi nga po. Huwag kang sinungaling. Nilalandi mo si James. Hindi po totoo yan, ma'am. Umamin ka. Yan po ba ang gusto niyo marinig? O sige po, nilalandi ko na po si Sir James. Pwede na po ba akong umakyat? Hayop ka talaga? Aray ko, ma'am! Huwag niyo namang hilahin ang buhok ko! Sinisigawan mo ko? Ha? Sinisigawan
talaga ha? Katulong ka lang. Tandaan mo yan. Hindi ko po nakakalimutan. Sana po, kayo rin po huwag kayong makalimot. Anong sinasabi mo ha? Anong hindi ko dapat kalimutan? Katulong ka lang din naman dito, di ba? Hayop ka talaga? Aray ko, Ma'am! Yung buhok ko! Aliona! James! Ah, naku, mabuti na lang. Dumating ka. Walang hiyayang babaeng yan. Sinasaktan niya ako. Masakit ba ang kamay mo? Ha? Ah, oo, masakit. Masakit ba nabunot, no? Ha? Kitang-kita ko lahat. Gagawa ka pa ng ibang kwento. Hindi ako gumagawa ng kwento. Binabastos ako ng babaeng to. Hindi po totoo yun, sir! Napakasinungaling mo talaga. Halika dito. Tama na, Aliona. Sige, kampihan mo yung babaeng yan kaysa sa akin. Wala akong kinakampihan. Nakita ko lahat. Kaya gusto ko marinig yung totoo. Sige, kampihan mo siya. Ayos ka lang ba, Cheska? Opo. Pagpasensya mo na si Aliona, ha? Opo, sir. Papadudot masakit po ang mga sabunot ni Ma'am Aliona. Pero mas masakit po ang pwedeng kalabasan ng mga nangyari. Opo, mahalaga po sa akin ang trabaho ko at kailangan ko po ng trabaho, pero naisip ko po kung palaging ganon po ang mangyayari ay parang hindi magiging maganda ang buhay namin pare-pareho. Pero may mangyayari po na mas nakakatakot. Ipinagtapat po pala ni Tata Lando ang lahat tungkol sa aksidente niya. Tungkol sa mga pananakit at araw-araw na pambubulyaw sa akin ni Ma'am Aliona at pati ang tungkol sa dahilan kung bakit hindi ko tinanggap ang alok na pag-ibig ni Sir James. Sinabi ni Tata Lando na natakot ako dahil isa lamang akong kasambahay at si Sir James ang amo ko. Dahil doon ay kinailangan ko na talagang mag-decide, papadudot, hanggang sa nabuo ko na ang sa tingin ko ay nararapat na desisyon. Sir James, tawag niyo po ako. Maupo ka muna, Cheska. Hintayin lang natin si Aliona. Sir, nakapagluto na nga po pala ako. Gusto niyo na po bang kumain? Mamaya na. Kailangan natin mag-usap. Tungkol po saan? Hintayin na lang muna natin si Aliona. Palabas na yon. Ano to? Bakit nandyan yung babaeng yan? Maupo ka muna. Bakit ba kasi may pa-meeting pa na ganito? Pwede ba huminahon tayo habang nag-uusap? Ano bang pag-uusapan? Ang mga nangyayari sa bahay na to. Alin? Yung mga kalokohan ng babaeng yan? Ang daming ginagawang mali niyan dito. Ma'am, wag naman po kayong ganyan. Ano, natatakot ka na malaman ni James yung mga pinaggagawa mo? Aliona, pwedeng ako muna magsasalita? Basta wag mong kampihan yung babaeng yan. Baka pwedeng wag ka muna magsalita. Pwede? Bibigyan ko kayo ng pagkakataon para sabihin ang totoo. Mauna ka, Aliona. Yung totoo, salot yung babaeng yan dito. Masyadong maraming ginagawang hindi maganda sa pamamahay na to. Hindi ko na lang sinasabi sa'yo kasi ayoko mag-alala ka. Pero isa lang ang masasabi ko. Paalisin mo na yung babaeng yan dito para matahimik na tong bahay natin. May sasabihin ka pa ba? Wala na. Nasabi ko na lahat. O sige, Cheska, ikaw naman. Sir, wala naman po akong ginagawang ikasasama ng mga tao sa bahay na to. Mahal ko po ang trabaho ko. Kailangan ko po magtrabaho para makatulong po ako sa pamilya ko. Kaya hindi po talaga ako gagawa ng ikakasira ko. Gusto kong malaman mo, Cheska, na alam ko ang mga nangyayari. Ano, Cheska? Ano ngayon ang masasabi mo? Sinabi ko na lahat kay James ang mga ginagawa mo. Madaming nawawala dito dahil kinukuha mo. Sir, wala po akong kinukuha. Sinungaling ka. Sir, maniwala po kayo sa akin. Dapat sa'yo pinapakulong. Sir, maawa po kayo. Maniwala po kayo sa akin. Tama na yan, Aliona. Cheska, alam ko na ang lahat na nangyayari dito. Sir, wala po talaga akong ginagawang masama. Alam ko. Ano?
Alam ko lahat na nangyayari dahil sinabi sa akin ni Tata Lando. Maniniwala ka sa matandang yon? Oo, kasi sa tagal ni Tata Lando dito, kahit kailan hindi siya nagsinungaling. Bago pa ako pinanganak at wala pa kayo dito ng nanay mo, nandito na si Tata Lando. May hangganan ng lahat. Malay mo ngayon siya nagsisinungaling dahil magkakontsaba sila ng babaeng yan. Hindi po totoo yan! Alam ko. At alam ko na ikaw, Aliona, ang dahilan ng aksidente ni Tata Lando. Anong ako? Nadulas siya. Di ba yun ang sabi niya sa'yo? Sandali, Aliona, hindi pa ako tapos. Dahil alam ko din ang pagmamalupit at pananakit mo kay Cheska. Hindi ko sinasaktan yan. Aliona, nabunyag ka na. Magsisinungaling ka pa din sa harap ko? Baka naman pwedeng par na lang sa kahihiyan mo. Magsisi ka na sa mga nagawa mo. Wala akong ginagawa. Ilalaban ko ang mga sinasabi ko. Ikaw ang bahala. Mas lalo mong pinapalala ang sitwasyon. Sir, may gusto po sana akong sabihin. Ano yun? Sir, magre-resign na po ako. Sige. O ano, pahiya ka no? Akala mo pipigilan ka? Mabuti nga umalis na yan. Yan talaga nagdala ng gulo dito. Maraming salamat po sa lahat, sir. Makikiusap lang po sana ako na bukas na po ng umaga ako aalis. Bakit ipagpapabukas mo pa? Ngayon pa lang, umalis ka na. Sige po, ayusin ko lang po yung mga gamit ko. Ipakita mo sa amin ang mga gamit mo ha. Mabuti na yung sigurado. Mamaya marami kang maiuwing nakaw sa probinsya nyo. Papadudod para akong pinagsakluban ng langit at lupa ng mga oras na yon. Pero nagulat ako nang tumayo ako, pinaupo ako uli ni Sir James. Sa kanya sinabi na hindi daw kami mag-amo. Kaya wag ko na siyang tawaging Sir James kundi James na lamang daw. Sinabi niya na alam niya ang kinakatakot ko na hindi pwedeng maging kami dahil amo ko siya at kasambahay niya lamang ako. Sinabi niya ang sa oras na yon ay hindi ko na siya amo at hindi na niya ako kasambahay. Kaya pwede nang maging kami. Nagulat si Mama Leona sa narinig niya kay Sir James. Tulad ko ay hindi siya makapaniwala. Kaya nagalit na naman si Mama Leona at ako na naman ang napagbuntunan. Napuno na rin si Sir James kaya sinabi niya na malaki ang respeto nito sa nanay ni Mama Leona dahil ang nanay niya ang nag-alaga at nagpalaki kay Sir James. Pero siguro naman ay hindi na magagalit ang dating yaya niya na nanay ni Mama Leona kung paaalisin na niya si Mama Leona sa bahay niya. Sinabihan na lang niya na bibigyan niya ng puhunan sa kung anuman ang gustong negosyong balak simulan nito. Hindi makapaniwala si Mama Leona sa mga nangyari at ako pa din ang pinagbubuntunan niya ng galit. Biglang pumasok si Tata Lando at sinabing nagpa-medico legal siya at desidido siya na ireklamo si Mama Leona sa ginawa sa kanya. Saka palang natahimik si Mama Leona. Parang nalunok niya lahat ng boses niya at wala na siyang masabi pa. Pero sinabi din ni Tata Lando na hindi niya itutuloy ang demanda basta tigilan na niya ang masamang binabalak laban sa akin. Bago umalis si Mama Leona sa bahay ay nagkapirmahan ang lahat kasamang abogado ni Sir James na hindi ako lalapitan ni Mama Leona kahit kailan. Sa ngayon, Papa Dudut, ay masaya na kami ni James. Nasanay na rin ako na hindi siya tawaging Sir. May trabaho na din ako, Papa Dudut, pero hindi na kasambahay. Tinutulungan ko si James para magtrabaho at ang sweldo ko ay hinahati ko para sa pamilya. Konti para sa sarili at ang bayad kay James. Pinautang niya kasi ang pamilya ko para matubos ang lupa namin. Kahit ayaw pabayaran ni James ay hindi ako pumayag. Kaya hinuhulugan ko yon sa kanya. Si Tata Lando ay doon pa din sa bahay nakatira pero hindi na siya hardinero, kundi bilang supervisor na ng apo niya. Dahil ang apo na niya ang pumalit sa kanya bilang hardinero sa bahay na yon. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbasa ng aking kwento. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Cheska. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1